Buenos dias, damas y caballeros. Nandito tayo, yung nakikita nyo parati sa background ko sa East Zamboanga Business and Events Place. Ito yung negosyo ni VAT dito sa Zamboanga City, ha? Ito yung parang advokasya ko rin para bigyan ng negosyo at trabaho dito sa barangay ko na medyo napabayaan na rin dahil kami yung isa sa mga bread basket na barangay. Kumbaga farming barangay kami. Kaya medyo mahirap yung mga tao, marami mga factory, mga negosyante. Kaya nag-decide tayo na ilagay yung negosyo natin dito, investment natin, para to help the place, to help my barangay, to help provide mga 30 direct and indirect kami meron dito, job opportunities, so medyo nakatulong talaga sa tao. Tapos may mga negosyo pa na lumago dito. So yan, so andito tayo for a few weeks sa East Zamboanga Business and Events Place sa Barangay Malikaan, Quezon, sa Barangay Malikaan, Zamboanga City. Kasi may lugar rin tayo sa Quezon City. Okay. Yan, at may treadmill ako na sa kwan. May treadmill naman ako sa bahay. Pero dahil obviously hindi tayo pwede vlog habang mag-treadmill, habang nagte-treadmill. Morning. Kaya kwan na lang tayo. Kaya lakad na lang tayo. Pero safe naman dito sa likuran ng building ko. Okay, so kasi dito takot yung asawa ko baka makidnap ako, kaya bumili ng treadmill para sa akin. Actually tagal na ako hindi naglakad dito, pero ngayon dahil kailangan natin isama ng vlogging sa mga lakad natin, so we'll do that. Okay, so okay, buenas. Okay, so we're gonna talk about itong kaguluhan sa Senado. Wala yan, gera talaga yan, yun kung tumigas yung 12, upang baka 13 pa nga kung ma-push nila yung pagbabago sa House Rules na yung pinopose ni Marcoleta na pwede na bumoto in absentia kahit sa pagpalit ng liderato. So pwede bumoto si Bato de la Rosa. So 13 pa rin sila, 13 pa rin. Pero kung sabihin natin hindi yun naipasa yung proposal niya na kasi ngayon personal dapat ang voting, personal. Kailangan pumunta ka talaga sa kwan para bumoto, pumunta ka talaga sa Senado, which is yun na nga nangyari kay Bato de la Rosa. Pumunta talaga siya sa Senado at doon na siya nahuli. Nahuli pero nakatakas, only in the Philippines, no? So sabihin natin na hindi na siya pwede bumoto. Tinutulan yung minority. Tinutulan yung minority senators yung changing of rules. At natira yung present rule na kailangan personal ka bumoto. So 12 na lang. Pero sabihin natin yung 12 tumigas na hindi kami magjo-join, kasi basically ang bumoto lang pabor kay Tito Soto 11,
9. At tapos meron dalawa nag-abstain. So di pa sure kung yung abstain na buboto kay Tito Soto. So kulang pa sila dalawa. So kung tumigas talaga, wala sila makuha dalawa. Ayan, magiging magulo talaga ang Senado niyan. Hindi lang Senado, pati bansa. For sure, babalik nila kay Rodante Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. So ito naman si Rodante Marcoleta, for sure patay na ito na investigahan yung i-resume yung investigasyon sa flood control. At baka ibupush na naman niya yung pagbibigay ng paglalagay sa witness protection program yung mga diskaya. Pero for sure ang gagawin niya dyan, and he said this in many of his privilege speeches, na nabitin siya kay Ping o kaya may pinaproteksyonan si Ping. For sure na talaga yan. Ang paimbestigahan niya dyan ay baka paimbitahan pa nga si President Bongbong Marcos. Lahat ng mga akusasyon ni or sa video na nakalagay sa video ni Saldico, lahat ng mga akusasyon, 100 billion insertions daw ni President Bongbong Marcos, yung involvement ni mga Marcos boys, especially including yung anak niya na nakatanggap na si Sandro Marcos na 15 billion allocable funds, si former Speaker Martin Romualdez, si Presidente, si Sandro, paimbitahin niya yan, si Speaker Romualdez, si former Executive Secretary Lucas Bersamin na tinanggal at the height of the flood control anomaly. And then yung kamag-anak niya dyan, si Undersecretary Bersamin, and then yung meron pa isa Undersecretary. Sa lahat ito na sinabi niya, hindi in-invite ni Ping Lacson. Kaya sabi niya, di ba, kulang. Tingnan niyo ang ganda ng view dito, lalo na kung rainy season, dahil tubig yung mga dito, swamp, supposedly. Ngayon lang medyo dry season, so yan, yan ang mangyayari. It will be a big war, big showdown, at baka ikuan rin niya, for sure hahabulin niya itong, or kuan rin niya, bibigyan rin niya ng atensyon itong 18 Marines, 18 Marines at yung mga claim nila na maleta. Makikita natin yung mga maleta siguro, o sample ng mga maleta na dadalhin nila sa Senado, para ipakita, ganito yung mga maleta nila Romualdez, o ganito yung maleta binigay kay President Bongbong Marcos. Tapos makikita natin yung mga pictures, yung mga pictures ng mga maleta at ng mga eroplano. So lahat yan mahalungkat, lahat yan mga issue mabubuhay ulit, so
Yan ang mangyayari ngayon sa new Senate leadership. Kung hindi pa matanggal kaagad kung tumigas yung 12 na hindi sasali sa minority ngayon, kasi gumagapang na rin, di ba, as we reported, gumagapang na rin sila Tito Soto. So yan ang situation natin dyan or yan ang magiging senaryo natin. Kahit sabihin natin, okay, pero si Marcoleta, yan talaga, patay na patay talaga siya sa Blue Ribbon. So baka pati si Ping, imbestigahan niya yung claim ni Ping na meron siya naghingi ng 1.5 billion. O baka hindi niya imbestigahan si Ping, pero for sure papatawag niya si DPWH si DPWH former DPWH Secretary Manny Bonoan para pilitin si Manny na to deny na meron nga humingi sa kanila si Marcoleta ng 1.5 billion at 500 lang ang binigay nila. So this is what's going to be the issue at play in the Senate. Ito kanyan, malaking gera yan. Pero ako, on the other hand, alam nyo naman, neutral naman tayo. Alam nyo naman na interest of the country lang ang pinupush natin. Ay nakakainis tingnan na yung mga walang kredibilidad tulad ng mga 18 Marines ay ibibida nila dyan sa Senado. Pero andyan na naman sila Mike Defensor, yung kaibigan ko na dating nakalaban ko na ngayon, binabanatan ako, na si Attorney Levi Baligod. Yan ang mga starring dyan starring dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero on the other hand, parati naman natin sinasabi, parang nakikita ko rin, parang selective rin yung investigasyon ni Ping. Bakit hindi ina-invite si Executive Secretary Lucas Bersamin? Bakit hindi tinanggal bakit hindi may music na naman, bakit hindi natanggal si Amina Pangandaman? Bakit kaya nakikita ko rin na may tama rin naman si Marcoleta, na neutral naman tayo kung sinong nakikita natin na may in a given issue ay may tama, andun tayo. So in this case, kahit parati natin binabanatan si Marcoleta, tama rin naman siya. Parang kulang yung investigasyon ni Ping Lacson, kasi dapat isinama niya yung tinawag niya kasi malaking role rin talaga meron dito yung Department of Budget and Management. Bakit hindi pinatawag si Pangandaman? Bakit hindi pinatawag si Executive Secretary Lucas Bersamin? Dapat nga kasuhan ito, hindi lang ito tinanggal ni Presidente. Dapat itong dalawa, si Pangandaman at Executive Secretary Bersamin, dapat inimbestigahan ito at kinasuhan kung ano man involvement nila sa flood control anomaly. And that will see being discussed ngayon under the new leadership or return leadership of Rodante Marcoleta. So sige, yan ang paunang vlog natin sa political developments dyan sa Blue Ribbon Committee, kung maibabalik ito kay Rodante Marcoleta. This will be war. Okay, sige. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog.
Good morning to all and see you in my next vlog.